Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nandito ngayon sa Eton. Punong-puno. Palakpakan naman mga tiga nasa Eton din yun, no? Okay. So, for today po, katulad yung mga kanina, kakaten pa lang ng SPP, no? Okay, so this is the second part, one of the most important seminars na pwede ninyong ma-attendan dito sa Sante. Okay, so this is what we call our SBO. So bago ang lahat, magpapakilala lang muna ako. I am Dinan Minerales. Currently po ako isa pong ED or Executive Director dito sa Sante. Okay? At ginagawa natin tong business for quite a while right now. And at the same time, siguro, lalong-lalo na dito sa mga bagong umaten ngayon na nakita ninyo kung gaano kaganda yung ating company, yung products, and kanina, yung compensation plan. Ngayon, ang pag-uusapan natin for today is yung SBO, Sante Business Orientation. Ano ba yung Sante Business Orientation? Yan. Ang tinuturo dito, yung tamang knowledge, skills, at higit sa lahat yung attitude. Kung paano natin gagawin ng maganda yung business. Okay? So, kasi, ito ang kagandahan eh. Napakita na sa atin kanina kung gaano kaganda yung company products and yung compensation plan. Pero, importante pala dito, kailangan may tamang attitude ka. Di ba? May tamang skill set ka para gawin yung business. Okay? So, ang kagandahan, for tonight na kasi 5 o'clock na, habutin tayo ng konting gabi. Okay? So, makikita natin kung paano natin mas magagawa ng mas maayos at mas malalim itong business. Okay? So, hindi ko na patatagalin. Okay? Konting house rules lang po tayo for today. Kung pwede po, paki-silent po ang inyong mga cellphone. Okay? Kasi ang dami natin sa Eton, punong-puno tayo. At hello din sa mga nasa YouTube, live, sa Facebook, and at the same time, sa Zoom. Yan, yung mga nanonood dyan. Okay? So, yun po, kung pwede, paki-silent ang phone ninyo at the same time, makinig po tayo doon sa speaker. So, papakilala ko na po yung ating speaker. Okay? Para hindi ako magkamali, kailangan allow me to read yung credentials ng ating speaker. Yan. So, he started his humble beginnings as a full-time employee for 3 years as a promo dicer. Okay? In a appliance company. Okay? So, yun ang background niya. He got involved in a networking company at a young age of 20. Grabe, 20, batang-bata, ano? So, since 20 siya nag-start, right now, meron siyang 21 years of combined experience, okay, in doing the networking business, wherein I could say he's very keen in conducting seminars like this. Kumbaga, hindi bago sa kanya to. Kumbaga, pinupurga niya nga kami in doing all of this, yung lahat ng seminars na ito. Yung aming team, talagang masasabi ko na punong-puno ng knowledge at seminars na ginagawa niya. Okay? So, ito naman ang kanyang part of his achievements in doing, in several network marketing companies na kanyang nasalihan. He is a consistent qualifier in different travel incentives. And at the same time, consistent car incentive qualifier din po siya. Okay? Recently, one of his latest achievement dito sa Sante is being promoted in another pin rank, okay, as Sante's Diamond Executive Director. Okay, palakpakan po yan. Okay. Okay. It is my honor to introduce to you my upline, the founder of One Team International, our coach and mentor, Diamond Executive Director, Mr. Arley Cabanban. So, good evening, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Yan. Kamusta po kayo? Gutom na ba kayo? Lilipas din yan, huwag kayong mag-alala. Okay. So, actually, ito po yung first time ko, medyo kabado tayo konti. At bear with me kasi yung gagamitin nating PowerPoint ngayon, actually ngayon ko lang nakita. Yan. Tapos kasi meron kaming ginagamit talagang PowerPoint for the SBO. Okay?
Pero since nandito tayo, SBO, sige, gagamitin natin yan. Kamusta po kayong lahat? Parang buhay na buhay. Okay, sige. Ganito po. Okay na tong ano natin, okay. Sige. So, our topic for tonight is SBO. Before that, pakilala po muna ulit ako. Ayan. So, I'm Arley Cabanban. Sino po ang ngayon lang ako nakita? Yan. So, hindi nyo po ako makakalimutan kasi pag narinig nyo po yung barley, ayan, Arley po yon. Parang Santay Barley. Okay? So, hindi nyo na makakalimutan. Okay? Yan. So, as of now, isa po tayo sa mga Diamond Executive Director ng Santay. At the same time, proud member po tayo ng One Team International. Ayan. For the record po yung One Team International po, hindi natin ginaya yung sa One Team Santay. Di ba kasi may One Team Santay? Napagkakamalan kasi. Actually, nag-start po kami dito sa Santay, I think, ilan ba tayo? Hindi, anong year tayo? 2020. 2020 po, ayan, okay? So, yan po yung napili naming pangalan ng team. Yan. Sino po dito yung first time na attend ng SBO? Taas ang kamay. Lahat na kayo naka-attend? Uwian na tayo. Naka-attend na pala kayo eh. Sino dito yung 3 months pa po na member? 3 months pa lang. Yan. Sino dito yung 6 months? Pataas. So, ibig sabihin, mga Jurassic na yung mga nandito, matatagal na. Sino po yung 1 year mahigit na? Sino dito kahit na anong tanong ko hindi magtataas ng kamay? Yan, okay. So, sige, welcome po doon sa ating mga first timer na nandito. At the same time, doon sa Zoom, pati doon sa Facebook Live. Tapos, shoutout ko lang yung mga nanonood din nakagrupo natin in Negros. Diba? Nandyan sila. Welcome po sa inyo. Okay? So, ngayon pag-uusapan po natin is papaano ba gawin yung negosyo. Kasi 'di ba naka-attend na tayo ng SPP, 'di ba? Sino po naka-attend na ng Santay Partnership Program? Meron ba ditong hindi pa business owner? Meron? Si Sir? Nako. Ayan, sige, okay lang po 'yan. Sige. Kasi doon sa naka-attend ng SPP, ang pinag-uusapan po doon, 'di ba? Kung ano yung kumpanya, ano yung produkto, tapos ano yung complan, 'di ba? Tapos nag-join na tayo, nandito na tayo. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, paano bang gagawin yung negosyo. Okay? So, tayo po, dito po sa industriya ng direct selling, gamitin na natin yung direct selling, medyo matagal na rin po natin itong ginagawa. Pero tulad ng sabi kanina, nung pinakilala po ako, dati rin po akong naging empleyado. Sino po dito yung mga empleyado sa ngayon? Yan, okay. So ako po dati nagtatrabaho po ako sa isang appliance center. Okay? So hindi ko nababanggitin yung pangalan, Abinson po yun. Yan. So doon po tayo dati nagtatrabaho. So medyo malayo yung linya kasi dati kung titignan nyo, mga appliances po yun, tama? So ngayon nandito tayo sa mga ganitong mga produkto. Okay? So hindi ko din po linya ito. Na-invite po ako sa ganitong industriya, ako po ay nakidnap. Yan. Kinidnap nyo ba si Sir? Pinaupo nyo lang dyan, di ba? Ayan. Ang sabi sa akin nung nag-invita sa akin before, ililibre daw ako sa Jollibee. Ayan. So, patay gutom naman ako, Sir. Sama kagad ako, Jollibee. Di ba? Ako po ay taga Cavite, taga Bacoor. Yan. Okay. So, hindi po ako doon sa Bacoor ni libre. Sabi niya sa akin, since day off mo naman, Arley, sama ka sa akin dito sa Ortigas. Okay? So, after niya po ako pakainin sa Jollibee, busog na ako, hawak na sa leeg. Di ba? Sabi niya sa akin, sama ka muna, may bibilin lang ako. Di ba? Hawak ka sa leg, pinakain ka eh. Di ba? Sama ka naman. Tapos pagdating po namin doon, sobrang dami ng tao. Ang dami ng tao, sabi niya, pasok ka muna doon sa kwarto. Ganito din yung setup. May mga upuan din, pinaupo niya ako sa harapan na ganyan. Di ba? Tapos napuno na po ng tao yung loob ng kwarto. Gusto kong lumabas, kaya lang nahihiya ako kasi nasa harapan ako during that time. Tapos maya-maya, alas 7 ng gabi, may tumayo sa harapan, bumati ng good morning. Sabi ko, may sira yata yung mga tao dito. Kasi gabi na, good morning pang batian, di ba? So, to cut the long story short, natapos po yung presentation, hindi po ako interesado. Alam nyo ba yung itsura ng hindi interesado? Tignan mo yung katabi mo. Yan yung interesado. Di ba? So,
nangyari po noon, nag-join po ako doon that time. Kaya lang, nung time na yon, hindi ko alam kung paano gawin. Okay? So sa loob ng 1 taon, awa ng Diyos, walang nangyari. Diba? Tapos, naalala ko po noon, laging sinasabi sa akin nung mga mentors na kung tawagin or mga coaches, umattend ka ng training early. Yun lang laging sinasabi sa akin. Diba? Eh, nung time na yon, medyo matigas ang ulo natin kasi sabi ko, galing naman ako ng sales eh. Diba? Alam ko na yan, sinasabi ko dati. Okay? So, hindi ko sila pinapakinggan. Lagi nilang sinasabi sa akin, atinan mo yung mga trainings early, kailangan mo yan. Okay? Tapos, eto na. Eto pong SBO na to, actually, eto po yung nakapagpamulat sa akin. Marami akong na-realize na sana, nung ako ay bago, inatinan ko na sana. Diba? Kaya pasalamatan po ninyo yung mga mentors ninyo, mga coaches ninyo na lagi kayong kinukulit na umattend dito. Pwede ba palakpakan nyo sila? Yan, di ba? Okay. Ngayon, pag-uusapan natin. Okay? So, ano ba ang SBO? Ayan. What is Sante Business Owner Orientation? Actually, ang SBO, ito po ay isa sa pinakamahalagang training na nakailangan na maatinan. Actually, hindi lang ng mga bago, pati ng mga dati na. Di ba? Nakakatuwa sa mga ganitong SBO, pag umaattend po kayo, kasi ang mga nagpe-present dito, ang kanilang mga pinapaliwanag, yung kanilang mga naging experiences. Di ba? Kung titignan nyo, yung format po ng SBO natin, iisa lang yan. Di ba? Iisa lang. Pero nagkakaiba-iba yan the way na ine-explain nila yung kanilang experiences. Okay? So it will give you a deeper understanding why partnering with Sante is a great business decision. So more dito, ang pag-uusapan din natin, number 1 is yung attitude. Okay, naniniwala po ba kayo na importante ang attitude? Okay, sa lahat po ng bagay, napaka-importante ng attitude. At the same time, yung knowledge. What do you mean of knowledge, Arley? Yung knowledge kung paano mo gagawin yung negosyo. Okay, ano ba yung negosyong pinasok natin? At the same time, syempre, hindi lang pwedeng puro tayo attitude. Diba? Kailangan, ma-equip din tayo ng mga knowledge na kailangan natin. Do you agree? Yes. Okay, so dyan po iikot yung ating pag-uusapan. Ready na po ba kayo? Yes. Okay, now, to continue. Ito. So una nating pag-uusapan, doon po sa mga bago at doon na sa mga matatagal na. Ito naalala ko noon, nung ako po ay bago, that was 20 years ago. Huwag niyo na pong tanungin yung edad ko. Ayan. Laging tinatanong sa akin, Arley, bakit mo ba ginagawa itong negosyong to? Okay? Don't get me wrong kung bakit po kayo nag-join dito sa Sante, maybe yung iba po sa inyo nagustuhan yung produkto, tama? Okay, so wala po tayong pag-uusapan doon kasi maganda naman talaga yung product natin, di ba? Pero doon sa mga bago, okay? Doon sa mga bago na nandito, na 3 months pataas na, usually po, pag uma-attend tayo ng mga event, okay, sino po dito naka-attend nung Rise Up last time? Okay, di ba? Marami tayong nakita doon ng mga nag-share, pinakita nila yung mga success nila, yung mga achievement nila. Di ba? Okay. So, most of the time, yung pong mga yon, yung mga nagpapakita ng kanilang mga achievement, kung tatanungin po ninyo yung kanilang mga deepest why or yung mga reason nila, talagang malalalim po yon. What I mean, hindi lang po dahil maganda yung produkto. Okay? Ibig sabihin, kaya ganun yung kanilang mga achievement, yung ganun kanila yung mga level of success because malalim yung reason kung bakit sila nag-join sa Sante. What do I mean? Baka kasi mamaya na-overlook lang po ng iba na produkto lang ang maganda sa Sante. Okay? Kaya nandito po tayo para mas lalo nating pag-aralan ano ba talaga meron dito sa Sante. Okay, now, doon po sa mga bago, okay, mamaya pag uwi mo sa bahay, alamin mo bakit ka ba nag-join dito sa Sante. Usually po kami, may mga nakakausap kami, sinasabi nila, mentor ako kaya ako sumali sa Sante kasi ito yung reason ko. Baon ako sa utang. Sino dito may utang? Wala? Wala? May utang? We. Yan, di ba? Walang aamin. Nahiya. Di ba? So, yun yung reason niya. Di ba? Kasi nga daw, gusto niyang, kumbaga, ang vehicle niya para mabayaran niya yung kanyang mga pinag-uutangan is itong Sante. Meron naman, ang sabi sa akin, yung girlfriend ko kasi nandito eh. Di ba?
Pag hindi daw ako nag-join, magbe-break daw kami. Di ba? So, medyo mababaw yung reason niya. Di ba? Okay. Kumbaga, dito po, mas malalim yung reason mo kung bakit mo ginagawa ang Sante. Okay. Hindi ka basta-basta mayayanig, kumbaga. Di ba? So, yung mga nakikita natin na usually na mayroon ng mga achievement, okay, kumbaga ngayon na nakikita natin sa kanila is the finished product eh. Di ba? Pero hindi natin alam ano ba yung mga reason. Bakit naging ganun sila. Okay? So, mamaya, pag uwi mo sa bahay, alamin mo, yung cellphone, paparapol natin yan. Okay? Alamin mo, yung deepest why mo. Okay? Bakit? Okay. Usually po, dito talaga ang deepest why, family eh. Diba? Family. Meron akong nakausap dati, eto medyo medyo talagang mayaman na siya. Diba? In-interview ko siya kasi medyo curious ako eh. Sabi ko, ma'am, ang yaman-yaman nyo na po, bakit pa kayo nag-join sa ganitong negosyo? Diba? Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo isa sa reason ko, Arley, kung bakit ako nag-join, kasi dito, unang-una, marami akong nakikilalang mga tao. Iba't ibang tao. Okay? At the same time, sabi niya sa akin, kaya ako nag-join Arley kasi alam ko sa pamamagitan ng negosyong ito, marami akong matutulungan. Diba? At marami din ako ma-inspired ng mga tao. Pero naman, nakausap ko, nag-join sila dahil gusto nila na ma-develop yung kanilang personality. May mga ganon, di ba? Kasi, kumbaga, tulad ng mga iba na mahiyain dati, di ba? Hindi naman naging walang ya nung nandito na. Ibig sabihin, na-develop na po yung kanilang mga personality. Okay? So, what I mean is, kailangan alamin mo maigi bakit mo ba ginagawa ang Sante. Again, kung nag-join ka sa Sante because maganda yung produkto, wala po tayong pagtatalunan doon. Okay? There's something pa na mas ikabe-benefit mo kapag alam mo yung iyong deepest why. Okay? Now, yan. Okay? So, why direct selling? Okay, bakit ba itong negosyo na ito ang magiging pwedeng vehicle mo para matupad mo yung mga pangarap mo? Okay, pag-aralan natin. Yan. So, dahil dito sa mga to, yan, paikot-ikot siya. Yan. So, bear with me Ayan. So, dito sa negosyong ito, pwedeng ikaw ang maging boss. Taas ang kamay, gusto maging boss. Okay, usually lang natatawag tayong boss pag pumapasok tayo sa sa mall, di ba? Good morning, boss. Di ba? Yan. So, ang kagandahan, ang promise ng negosyong ito, pwedeng ikaw ay maging boss, which is totoo naman po, di ba? Yung mga business partner po natin, hindi po natin mga boss yan. Okay? Actually, si Sir Joey, hindi rin natin boss yan, di ba? Anong tawag natin sa kanila? Business partners, di ba? Napakaganda nung binigay sa ating title na kumpanya. Kasi sa ibang kumpanya, wag na akong sasalita. Yan, okay? So, be your own boss. Diba? Okay? So, yun ang maganda. Be your own boss. At the same time, ito pa isa promise ng company, ng negosyong ito, yung time freedom. Okay? Gusto nyo ba na magkaroon ng time freedom? Yes! Taas ang kamay. Sino dito may time freedom na? Ayan, wala pa? Minsan marami may time freedom eh. 'Di ba? Maraming time. Kaya lang pag pinag-usapan ng financial freedom, sino meron dito? Taas ang kamay. Wala pa, papunta pa lang tayo doon, 'di ba? So yan po yung promise ng industriya na ito, itong negosyong ito. Pwede kang maging boss kasi nga sa halagang 7,950 kasi ginagamit namin yung global 'di ba? So pwede ka talagang maging boss, 'di ba? At the same time, yung time freedom later on. Sino po dito part-time ginagawa yung negosyo? Part-time. Okay? Sino po dito full-time? Okay, full-time. Sino po yung full-time? Okay? Full-time. Pwede ba ako magsulat? Yan. Full-time. Yan. Tama po ba yung spelling ko? Tama? Tama? Tama po yan, pagka mali yung paggamit mo ng oras mo. Okay? Mali yan, pag yung oras mo, nagagamit mo ng tama. Kasi baka mamaya, ma-misinterpret ninyo, time freedom pala sa Sante, which is totoo, di ba? Ibig sabihin, sa una po, okay, gamitin mo ng tama yung oras mo.
Diba? Lalo na po doon sa mga bago. Kasi baka mamaya, nami-misinterpret ninyo yung pagiging busy sa pagiging productive. Diba? Kasi minsan, lagi natin sinasabi, busy ako coach busy ako mentor Diba? Pero pag tinignan mo yung production niya, busy nga lang talaga. Diba? So again mali itong spelling na to, pag tama yung paggamit mo ng oras mo. Pero tama to, if you're just fooling around. Okay? Make sense? Now, ganito. Okay? So, ano ba ang law of leverage? Alam niyo po, nung una kong na-encounter tong law of leverage, talagang hindi ko alam. Okay? Kasi nga, before, nagtatrabaho po ako, ang alam ko lang dati, pagpasok sa room, ano bang tawag doon? Yung time card. Yun lang yung bandy clock. Di ba? Parang hindi ko na alam bandy clock. So, na-encounter ko lang po itong law of leverage nung umaattend na ako ng ganitong mga training. Okay? So, ano ba ang law of leverage? Law of leverage is a proven system. Sistema po siya that enables you to multiply yourself, your time, and your resources. Ibig sabihin, pagpaparami ng oras sa pamamagitan ng ibang tao. Okay? So, ito pong law of leverage, ito po ay sikreto. Actually, ngayon, hindi na sikreto. Open secret na po ito ng mga negosyante. Okay? Kung bakit sila yumayaman ng yumayaman, simply because they are using the law of leverage. Diba? Okay. So, napapagaan yung isang mabigat na trabaho. Ano po example ng law of leverage? O, parang ganito po. Okay? For example, mayroong malaking bato. Yan. Okay? Tapos, ngayon, ang gagawin mo, itong bato na to, para maiusog mo siya doon, gagamit ka ng tinatawag na yan, di ba? Okay. Ngayon, pag itong kahoy na ito ay maikli, mas magiging mahirap na itong big rock na ito ay magalaw. Tama po ba? Okay. So, ibig sabihin, pag yung kahoy na ito mas mahaba, okay, so mas madali siyang iurong. Okay. So, this is a one form of leverage or lever. Naalala niyo po yung sa balon? Tama ba yung drawing ko? Yung mayroong ganyan, di ba? Tapos meron dito yung, anong tawag dito? Yung balde, di ba? Tapos hinihila, okay? So ito umiikot pag hinila to, para ito tumaas. Okay, so this is a form of lever. Hindi po yung laman loob Lever, okay? Leverage. So, ibig sabihin, napapadali niya yung isang bagay na mahirap, okay? Now, continue tayo, okay? So, why Santay? Bakit po ba sa dinami-dami ng kumpanya, actually, napakarami, local and international, bakit ba Santay? Ladies and gentlemen, pakinggan niyo po ito. Pag-aralan natin yung company profile ng kumpanya natin. Stability, okay? So, ang Santay po, hindi na po ito experimental company. Why? Simply because we are running for 16 years na. Palakpakan naman po natin yan. Diba? So, ibig sabihin, napaka-stable na po ng kumpanya. Diba? So, kung ikaw ay isang papasok or mag-venture sa ganitong negosyo, siyempre, i-consider mo, stable ba yung kumpanya? Tama? Kaya naman stable yung company natin kasi meron tayong tinatawag na winning products, which is yung barley natin. Okay? Ayoko nang masyadong angat pa sa produkto natin. Baka may mabanggit na naman ako. Yan, okay? So, ang kagandahan sa produkto po natin, hindi lang po pang local. Okay? Pang international pa. Diba? Yun ang maganda. At ito pa. Ayan. So, talking about the compensation plan, pro distributor. Yan. Ang kagandahan po, from day 1 ng Santay, hindi po nagbago ng complan. Ako po, saksing buhay po ako dyan actually. Yan, okay? So, for the past 16 years, wala pong binago sa complan natin. Okay? And then, actually, itong e-commerce natin, wala pa pong pandemic. Okay? Mga 10 years ago pa yan, di ba Kuya Aba, nababanggit na yan dati ni Sir Joey. Ang kagandahan lang po, mas na-maximize po natin yan, yung e-commerce, nung nagkaroon ng pandemic. Kasi nag-pivot lahat, di ba?
lahat nag-online business. Okay? So, before pa po, talagang naka-ready na yung e-commerce natin. At by far, yung training po na ginagawa dito sa Sante, actually, nung nakita ko po yung training, tapos yung engage training natin, comparing, ayan na naman, magsasalita na naman ako, sa ibang company, napaka-blessed po natin actually. Sobrang blessed po natin sa training dito. Pati yung mga ginagawang mga event ng company natin. Kaya dapat, kapag kami mga ganitong training partners, okay, i-maximize natin, papuntahin natin yung mga partners natin dito. Okay? So yan po yung ating company profile. Palakpakan naman po natin. Okay? Now, so our vision and mission and values of company, okay? A global premier provider of wellness product, okay? Ang mission po natin, help people live, hindi bitter walang bitter dito, better lives. Values po natin, humility and truthfulness in our action, positivity in any situation, celebration for every win. Yan, actually, nakikita naman natin yan sa company, di ba? Ginagawa ng company yan. Tapos, ito pa isa sa magandang values natin, sincerity in helping others. Di ba? Yan. So, hindi lang true products. Di ba? Pati yung kung paano natin pinapractice yung negosyo natin. Pursuit of excellence. Dito pa lang sa kwarto na ito, makikita ninyo. Okay? Actually, pag pumunta kayo doon sa mga amenities ng company natin, sino na dito nakapunta doon sa mga amenities? Ayun, nasa likod. Oh, alam ko yan. Di ba? Oh, sa yate, sino na nakasakay? Yes. Yeah, yan. And then, courage to try new things. Yan. Kitang-kita po natin kung paano nag-a-adjust yung company natin, okay, para sa mas lalong ikagaganda ng ating company. Okay? Now, ayan. So, bakit naging ganito yung company natin? Simply because dito sa apat na to. Diba? Ayan. So, si Sir Joey, si Ma'am Minette, si Sir Paul, and si Sir Eric. So, silang apat, pag pinag-combine yung talagang experience nila, okay, so hindi ito basta-bastang mga tao. Actually, matagal ko na rin po silang kilala, especially with Sir Joey. Okay? So, because of that, nag-start ang Sante of 2007. Imagine, no? 95 branches. Alam nyo, nakakagulat sa mga branches natin. Okay? Ask me why. Ask me what pala. Ang nakakagulat sa mga branches natin, pag nakita mo, merong mga branches 10 years na. May mga branches 12 years na. Diba? So, hindi naman siguro magtatagal yung mga branches na mga ganun kung hindi sila kumikita ng maayos. Do you agree? Okay? Not only that, okay? Ito pa, meron na tayong mga offices outside the country. Ang nakakatuwa ngayon, pati yung US. So, kaway-kaway tayo dun sa mga partners natin sa US. Actually, nandiyan sina Sir Joey, di ba? So, imagine that. Okay? At ang kagandahan sa ating kumpanya, hindi lang basta nagbubukas ng opisina sa ibang bansa. Di ba? Kasi meron na rin tayong mga nakitang kumpanya, bukas ng bukas. Tapos, after ilang linggo, sara na, sara. Di ba? So, sa atin, talagang hanggang sa legality, sa mga papers, sa mga certification, okay? Bago mag full blast sa isang bansa, okay? Sinisigurado ng company na well ready tayo when it comes sa mga certification. Palakpakan naman po natin 'yan. Okay? Now, ito pa isa sa pride natin, di ba? Ayan. So, yung source ng ating barley, napaka ganda because sa New Zealand. Okay ha? Again, by record, day 1 pa lang po, New Zealand kami. Ayan. Okay? New Zealand tayo. Ang kagandahan, meron tayong sariling manufacturer. Actually, ito po yung pangarap ng mga ibang kumpanya. Diba? Yung mga local companies dito na magkaroon ng sariling manufacturer, which is meron tayo. Diba? Kaya maging proud po tayo dito. Sino na ang nakapunta sa New Zealand? Meron na ba dito sa kwarto? Meron na? Wala pa. Ayan. Sige, sa susunod, meron tayo. Di ba? Okay. Tapos, ang ating managing director dyan, si Mr. Peter Hope. Okay. Now, okay? Ayan. So, the question is, yung Sante ba is a viable business? Okay?
Viable business ba yung ang business natin na Santay? Oo naman, nakita niyo yung profile ng company natin, 'di ba? Oh, sobrang ganda, 'di ba? Now, ito yung question. So ano yung nakakapag-stop sa iyo? Bakit hindi mo pa talagang gawin ng todo yung negosyo? Kung ganun naman pala yung profile ng company, okay? Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba ang usually nagiging challenges pag ginawa na natin itong negosyong ito? Okay, ito para sa mga bago kasi yung mga medyo luma na, alam ko, na-experience nyo to. Para ready kayo, okay. Ito, so fear. Masama po ba ang takot? Huy! Masama po ba ang takot sa tingin ninyo? Ha? Nakaka-high blood daw. Okay? So fear, pag-usapan natin ang fear. Ano ba yung fear? Ito. Ito po, false evidence appearing real. Ito yung mga bagay, actually, na hindi pa nangyayari, pero pakiramdam mo, nangyayari na. Diba? Okay. So ngayon, pag i-relate natin sa negosyo natin. For example, ito actually, naging dilemma ko rin dati to nung bago ako Diba? For example, meron kang makikitang isang prospect mo. Diba? Okay. So ngayon, sasabihin ng isip mo, uy, may prospect. Diba? Kaya lang, sa isang banda ng pag-iisip mo, ay mayaman na tong taon to. Baka hindi niya kailangan yung negosyo ko. Okay. Question, nangyari na ba yon sa inyo? Meron ng ganong mga senaryo? Minsan ganon tayo, di ba? Ibig sabihin, tayo yung nagja-judge doon sa prospect natin. Di ba? Parang ganito yan. Kung ganon mag-isip yung nag-invite sa inyo, di ba? Malamang-lamang wala tayo dito. Tama ba? Okay? For example, yung nag-invita sa akin, kung ganon siya mag-isip dati, nabubulol ako. Na-excite kasi ako Kung yung nag-invite sa akin dati, ganon yung kanyang mindset, di ba? Na si Arley, hindi niya kailangan niya. Ay, si Arley, walang pangarap yan di ba? So sana wala ako dito sa harapan ninyo. Okay? So ibig sabihin, partners, merong mga bagay kasi minsan tayo yung pinapangunahan natin yung isang senaryo na hindi pa nangyayari. Di ba? So maraming ganyan. Ano pa? Ito, fear of the unknown. Okay? Alien daw yan. Di ba? So, actually, nakakatakot ang isang bagay na hindi mo pa alam. Do you agree? Okay? So, yung first time mong gagawin, di ba? For example, yung first time kang pumunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, nakakatakot yon, di ba? Fear of unknown. So, maraming tayong mga bagay na pagka first time, nakakatakot. Di ba? For example, first time mo manligaw. Di ba? Okay. First, huwag na yun. Di ba? Yan. So maraming fear of unknown. Now, partners, paano natin malalabanan yung ating mga fear, lalo na sa negosyong ginagawa natin? Okay. So listen to this. You should have knowledge and mastery of the following. Okay. So take time para pag-aralan po itong mga ito. Okay. Minsan, natatakot tayong makipag-usap sa mga kakilala natin, sa mga prospect natin, simply because hindi natin alam kung ano yung tamang sabihin sa kanila. Do you agree? Kasi iba po yung natatakot dahil takot lang siya. Okay? Iba naman yung natatakot siya dahil hindi niya alam yung sasabihin niya. Magkaiba po yun. Okay? Yung natatakot lang siya, ewan ko sa'yo. Pero yung natatakot ka dahil hindi mo alam, may solusyon. Ano yung solusyon? Aralin mo. Diba? For example, hindi mo alam kung ano yung kumpanya na sinalihan mo. Ano ba talaga meron sa Santay? Napakarami nating mga training. Diba? For example, sa produkto, hindi mo alam yung produkto. Atinan mo yung mga SPT natin. Actually, napaka-convenient na po ngayon. Compare 20 years ago, nung nagsimula po ako. Diba? Kasi dati talagang punta sa opisina. Imagine galing ka ng Cavite, pupunta ka sa Ortigas, di ba? Pagpunta mo dito, fresh na fresh ka Pag uwi mo, laspag ka Di ba? Ngayon meron pang Zoom, di ba? Meron pang Facebook Live.
Meron pang YouTube. Okay? So napakarami ng, kumbaga napaka-advantage na compare dati. Okay? Ito pa po isa, aralin po natin yung compensation plan natin. Okay? And advantage of direct selling. At lalo na po yung mga company policy. So, invest time para aralin po ito. Mga ito. Para malesen po yung ating fear. Okay? Now, ito pa isa. Fear of, ano to? Rejection. Ako, ito. Maganda tong topic na to. Ayan. Sino po dito ang ayaw ma-reject? Taas ang kamay. Ayaw ma-reject. Taas ang kamay. Ayaw nyo ma-reject? Ayan. Actually, laging tinatanong sabi niyan di ba? Ng mga partners natin Mentor, coach, paano po ba ako hindi mare-reject sa mga kinakausap ko? Alam niyo yung sagot? Napakasimple. Huwag kang mag-invite. Di ba? Huwag kang mag-invite. Hindi ka mare-reject, pero don't expect na merong mangyayari sa business mo. Di ba? Ibig sabihin, ganito lang yan partners Kapag nare-reject ka, isa lang ibig sabihin, may ginagawa ka. Diba? Kasi iba yung nare-reject ka, wala kang ginagawa. Diba? Lalapitan mo yung mentor mo, mentor, na-reject ako Sino kinausap mo? Sarili ko. Diba? So, ibig sabihin, kaya ka nare-reject partners kasi meron kang kinakausap. Diba? Okay lang yon. Paano mo ma-overcome ang rejection? Okay? Alam niyo po kung ano? Acceptance. What do you mean of acceptance? Ibig sabihin, hindi lahat ng kakausapin po natin will say yes sa atin. Diba? Most of the time, puro no yan. Diba? Okay lang yan. Okay? Okay lang yan. Kasi yung no, magli-lead yan later on sa yes. Diba? Imaginein mo na lang to, partners. Ilan kayang rejection ang na-experience nung nag-imbita sa'yo? Okay? Kung let's say nag-invite siya pang pang-anim ka, 'di ba? Sa pang-lima pa lang huminto na siya. Di sana hindi ka nakaupo diyan. Tama? Okay? So ibig sabihin again, the more na nare-reject tayo, the more na gumagaling tayo eventually. Okay? Now, so ito kailangan maintindihan natin 'to. Ayan. Alam niyo po ba ang pag-i-invite parang ano lang yan parang deck of card. Okay? Ilan po ang card ng baraha? Ilan? 52. Okay? So, di ba minsan, ang pagbunot sa baraha, parang ano parang pag-i-invite. Okay? Minsan, pagbunot mo, 7. Di ba? Okay. Ilan ba ang alas ng baraha? 4. Di ba? Minsan, pagbunot mo, 9. Okay? Okay lang yan, dire-diretso. Minsan pagbunot mo, joker. Ano yung joker? Nung umatin ng SPP, grabe. Hype na hype, di ba? Pagkatapos, nung pinalo up mo na, kailangan mag-join. Kailangan ba mag-join? Di ba? Joker. Di ba? So, dire-diretso lang. Malay mo, pagbunot mo, pangalawa, alas na. Hindi alaskador, ha? Yan. Alas. Di ba? For example, yung pangalawang bunot mo, ang nabunot mo, pang-elite na pala yun. Diba? Ito malupit, yung pangatlong pagbunot mo, pang-global na pala yun. Diba? So, what do I mean? Tuloy-tuloy lang. Okay? Kasi, some will join, okay? And some will not. So what? Next. Okay? Some will join, some will not. So what? Next. Pero wag mo awayin Di ba? Baka awayin mo Di ba? Okay lang 'yon. So lagi nating tandaan, partners, meron at meron at meron. Di ba? Meron. Okay? Now. Next. Okay, ayan. Fear of failure, ayan. So marami talagang tao natatakot na mag-fail. Actually, wag nating katakutan ng failure kasi ang failure is part of success. Di ba? So, the more na marami tayong mga failure na pinagdadaanan sa negosyong ito, partners, later on, kapag time mo na tumayo sa harapan, marami kang ikukwento. Do you agree? Kasi pangit naman, pag ikaw na yung mag-share, tapos wala kang maikwentong challenges.
Di ba? Alam niyo po ba ako, nagkaroon ako ng sasakyan, kumita ako ng malaki, hindi po ako nahirapan. Ay, power yun. Di ba? Okay? So, ibig sabihin, partners, kumbaga tayo, lahat ng mga nagkakaroon ng achievement dito, ikaw yung gumagawa ng sarili mong pelikula. Okay? Ayan. So, make it sure, pagka now showing ka na, is maging blockbuster yan. Diba? So, wag nating katakutan ang failure. The more na mag-fail tayo, nandyan po yung pagkatuto natin. Okay? Wag nating iwasan. Okay? Harapin natin. Now, so, every failure, ayun, katulad ng sabi ko, is a step para sa success natin. Okay? Now, yan. Meron ba tayo natututunan so far? Yes. Okay. So, do you want success in Sante? Yes. Okay. Now, of course, kailangan nating maging right person to right opportunity. Ibig sabihin, kung naniniwala po tayo na ang Sante is the right vehicle, the right opportunity, kailangan po nating maging right person. Huwag muna po tayong maghanap ng right person. Kasi yung iba, hanap ng right person para dun sa kanilang binibuild na network. Dapat ikaw muna kasi hindi ka makaka-identify ng right person kung ikaw mismo ay hindi right person. Di ba? Gusto mong makahanap ng agila, gusto mong makahanap ng leader, kailangan ikaw muna sa sarili mo maging leader. Kasi hindi mo ma-identify na yung mga partners mo, pwede pala silang maging leader kung ikaw mismo hindi. Okay? So, be the right person for the right opportunity. Now, foundation of success. Ito maganda to. Okay? ABC of Sante framework to guide your Sante journey. Ano ba tong ABC success? ABC of Sante. O, ganito. So, pag-usapan natin about the attitude. Now, okay, ito. So, dito, ang kailangan po natin para mabilis tayo matuto, kailangan ma-develop natin yung tinatawag na GLLA. What do you mean of GLLA? Good learning and listening attitude. Okay, now, so meron po tayong tinatawag na Sante Ladder to Success. Okay. So magsisimula po tayo, kailangan tayo ay mayroong GLLA. Kapag mayroon po tayong GLLA, what will happen? Okay, ayan. So, a-attend tayo ng mga trainings na katulad nito. Pag umattend tayo ng mga trainings, matututo po tayo. Okay, tama? Now, kapag natuto tayo, magkakaroon tayo ng knowledge sa negosyo natin. At the same time, pag may knowledge na tayo, therefore, maka-acquire tayo ng mga skills. Okay? And therefore, kapag may skills na po tayo, ayan, makakapag-sponsor tayo. What do you mean makakapag-sponsor? Makakapag-build ka ng organization, ng team. Okay? Kapag naka-build ka ng team, doon napapasok yung income. Okay? Now, pag meron na tayong income, syempre, yung mga gusto natin sa buhay, makukuha natin. Do you agree? So, ito yung process. Okay? The Sante Ladder to Success. Ngayon, tignan natin. Okay? Siguro, kaya hindi mo pa nakukuha yung dreams mo as of now, simply because wala ka pang income. Do you agree? Yes. Now, siguro, kaya wala ka pang income simply because wala kang sponsor. At wala kang network. Diba? Bakit wala kang na-sponsor? Bakit wala kang network? Wala kang skills. Diba? Kulang pa sa skills. Bakit wala kang skills? Wala ka kasing knowledge. Diba? Now, bakit wala kang knowledge, partners? Oh. Hindi ka ma-attend ng training eh. Diba? Sinasabihan ka ng coach mo, sinasabihan ka ng mentor mo, attend tayo ng training. Diba? Bakit hindi ka uma-attend ng training? Okay? Ayun. Diba? Actually, merong counterpart yan, GLLA eh. Ang tawag natin dyan, may acronym din yan eh. Yung AKNY. Sulat ko nga. Yan. Ito, classic to eh.
O yun, tignan mo, nagsasabi na kaagad. O, di ba? O yan, ano tong acne? Ano tong acne? Alam ko na yan. Di ba? So yun ang reason. Ngayon, sino may kasalanan? Kung bakit hindi pa nagiging successful, sino may kasalanan? Bakit ako? Di ba? Alam nyo partners, lahat tayo, meron tayong tinatawag na learning attitude. Lahat tayo. Saan tayo nagkakaiba? The way we listen. Tama ba? Do you agree? Doon tayo nagkakaiba. Pero lahat tayo may tinatawag na learning attitude. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na nagkakaiba tayo the way we listen. Okay? Sige nga, lahat nga po tayo. Ganito tayo, peso sign. Sige, lahat tayo, peso sign. Okay. Pakinggan nyo po kung ano yung sasabihin ko, ha? Pakinggan nyo kung ano sasabihin ko. Itong peso sign, ilagay po natin sa, lagay natin sa chin. Lagay natin sa chin. Lagay natin sa chin. 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 Nasaan ang chin? Nasaan ang chin? Ano to? Ano to? Chick to, di ba? Chicks daw. Chin. Okay? Good learning, listening, attitude. So, magkakaiba tayo. Di ba? Sabi ko sa inyo, pakinggan ninyo yung sasabihin ko. Hindi ko sinabing sundan nyo kung ano yung gagawin ko. Okay? So, dito, importante po na meron tayong listening attitude. Minsan, tinanong ako, Coach, paano ba natin malalaman kung yung isang partner natin potential na maging leader? Di ba? Okay. So, walang tama, walang sagot. Minsan, sinasabi nila, dapat daw magaling magsalita. Dapat daw credible. Di ba? Ano pa sa tingin nyo ang quality para masawag nating potential leader? Ano sa tingin nyo? Ha? Ayun, may concern sa kanya mga kagrupo daw. Tama, malalim, di ba? Actually, lahat po yan, tama lahat po yan. Okay? Pero kung ako po sa akin, para matawag nating potential leader, para sa akin lang okay, para sa akin, marunong makinig. Di ba? Kasi yung mga sinabi natin ng mga traits na yon, na-acquire niya na yun eh. Simply because lahat ng yon napakinggan niya before. Diba? Yung mga hindi pa niya na-acquire ng mga traits, mangyayari yung sa kanya kung marunong siyang makinig. Diba? Yun kasi yung naging loopholes ko dati. Nung unang taon ko sa negosyong to, hindi ako marunong makinig. Kasi bakit? Meron na akong sakit na ganun dati. Yung acne. Okay? So ito yung ating ladder to success. Okay? Now, importante po ba ang belief? Anong Tagalog ng belief? Paniniwala. Isang bagay na hindi pa nangyayari, okay? Ayan, pinapaniwalaan natin. So dito sa negosyong ito, syempre dun sa mga bago, pwedeng yung belief mo hindi pa ganoon ka build pag ikaw ay bago, di ba? Kaya lagi nating sinasabi na yung mga bago, kailangang umattend ng mga trainings, lahat ng mga presentation, para yung belief natin mas lalo nating mabuo. Kasi imagine this, partners kapag yung belief natin is 99% lang yan, okay? Bababa yan later on. Okay? Kasi magkaiba po yung excitement kapag compare to belief. Pag mataas yung belief natin sa negosyo natin. Now, so saan tayo dapat maniwala? Ayan, sa kumpanya. Diba? Again, tulad ng sabi ko, mas magiging solid yung paniniwala natin kapag nag-e-exert tayo ng effort. Okay? Actually, dito pa lang sa bulletin natin na nandito Okay? Pag binasa mo yung etong Santay milestone, dyan mo makikita. Okay? What else? Ito pa, sa produkto. Grabe po. Diba? Yung produkto natin, kung titignan ninyo, meron tayong mga product training. Sino na dito naka-attend ng SPT? Yun. Diba? Lagi sila dito. O kayo, hindi? Parang hindi Yan. Ano pa? Compensation plan. Kahapon, nagkaroon ng understanding the comp plan. Aralin nyo po yan ng maigi, yung ating comp plan. Ito, believe sa mga mentors natin. Naniniwala po ba kayo sa mga mentors natin? Okay, ito yung storya. Ito yun, may naalala na akong storya. Di ba? Okay, gusto niyo po ba ng kwento?
Okay, so ito yung kwento. Actually, nangyari po ito sa isang ilog. Diba? Merong mga matatandang mangingisda at may mga batang mangingisda. Oh. So, merong 3 batang mangingisda. May nakita silang mga matatanda namimingwit doon sa gitna ng ilog. Okay? Maya-maya, nagulat sila sa nangyari. Okay? Kasi itong matatandang mangingisda, simula doon sa kanilang bangka na nasa gitna, lumakad sila papunta doon sa pangpang. Diba? Sa ilog, sa tubig, papunta doon sa pangpang. Sabi nung mga batang mangingisda, sabi nila, grabe, ang galing naman to mga to. So, ang ginawa nila, pumunta din sila doon sa gitna. Okay? Tapos, sinubukan din nilang lumakad kasi nakita nila eh. Okay? So, sad to say, nahulog sila. Nabasa sila. So, ang ginawa nila, sabi nila, lapitan nga natin yung mga matatanda, interviewin natin. Paano nangyari yun? Diba? So, ginawa nila, sabi nila doon sa mga matatanda, Tang, kanina kasi nakita namin kayo, nangingisda kayo doon sa gitna. Okay? Then after that, lumakad kayo papunta doon sa pangpang. Okay? Magic po ba yun? Sabi nila. Actually, ganito yan, mga totoy. Kung hindi nyo natatanong, dito dati, merong tulay. Di ba? So, dumaan yung panahon, may bagyo. Okay? So, natumba yung tulay. Kaya lang, naiwan yung kanilang mga pundasyon. Sa tinagal-tagal namin, dito, alam na namin kung nasaan yung mga pundasyon. Anong point ng story? Wala lang. Di ba? Meaning to say, yung mga mentors natin, okay, yung mga coaches natin, okay, paniwalaan natin yan. Lalo na kapag may resulta na yung mga coaches natin. Ibig sabihin, kasi yung pupuntahan mo, napuntahan na nila yan. Di ba? At hindi naman magtuturo sa'yo yan na ikakapahamak mo. Mamaya, pag-usapan pa natin yan about yan. Okay? What else? Ito pa, paniwalaan mo yung business partner mo. Naniniwala po ba kayo sa mga business partner nyo? Yes. Of course, di ba? Kailangan. Okay? What else? Ito. Siyempre, yung ating creator. Ano yung dapat mong paniwalaan? Paniwalaan mo na ito yung binigay sa'yo ng Diyos na vehicle para matupad mo yung mga pangarap mo. Tama? Lahat po ba tayo nagpe-pray? Di ba minsan sa prayer natin, sinasabi natin, Lord, sana naman bigyan mo ako ng isang chance na pwedeng makapagpabago ng buhay ko. Di ba? Eh malay mo, isa to sa mga prayer mo. Sagot sa mga prayer mo. Di ba? Okay, so paniwalaan po natin yan. Okay? Siyempre, last but not the least, paniwalaan mo yung sarili mo. Walang ibang unang dapat maniwala dito. Ikaw. Ang masama kung di ka naniniwala. Di ba? Paniwalaan mo na kaya mong gawin tong negosyon to. Okay? Now, commitment. Ito, pag-usapan natin to. Magandang tong topic. Okay? Commitment. Lalo na kanina, maulan di ba? Yan. So, meron pong tinatawag na 3 level of commitment. Okay? Number 1, meron tinatawag na, ito, I will try. Di ba? Susubukan ko lang yan. Pag walang nangyari sa akin, hindi talaga para sa akin yan. Di ba? Okay. I will try. Okay. Tapos ano pa? Ito pa isa. I will do my best. Parang ano to yung kanta to, di ba? I'll do my best. Di ba? Ayan. Meron nagsabi sa amin dati, sige coach, 1 year, I will do my best. Di ba? Pero pag walang nangyari, mag-quit ako. Di ba? Do you think magiging successful yung taon yon? Hindi. Kasi bakit? Ang declaration niya, in 1 year time, pag walang nangyari, quit siya. Doon siya papunta actually. Diba? Yung mga nananalo sa negosyong to, ito po yung commitment nila. I will do whatever it takes. Diba? Yung mga nakikita natin sa mga, ayan, katulad nitong mga to, yung mga Santay elite natin. Okay? Kasi kung yung mga yan, ang commitment ng mga yan, I will try, I think wala din sila dyan. Kung ang mga commitment ng mga yan, I will do my best, wala din sila yan, mga yan. Okay? But, again yung I will do whatever it takes, kailangan legal, ethical, at moral. Okay Again dapat legal, ethical, moral. Kasi merong iba, whatever it takes kahit meron ng matapakang ibang tao. Nakakalungkot yun, di ba? Huwag ganon, di ba? Kailangan, again, legal, ethical, at
moral. Okay? Now, discipline. Ito po, napaka-importante. Imagine, isa sa mga nagustuhan ko sa ganitong negosyo, comparing nung ako po ay nasa employment pa, don't get me wrong wala po akong against sa employment. Wala pong mga ganitong mga training actually. Diba? Kaya nung naimbitahan ako sa ganitong negosyo, medyo culture shock ako talaga. Diba? Ayan. So dito, kailangan meron tayong disiplina sa negosyo natin. What do you mean discipline? Yung work ethics natin. Kung paano ba natin gawin yung negosyo natin. Okay? Now, kasi ang discipline po, ang disiplina is the bridge between your goals and your accomplishment. Yan ang magdidetermine kung makukuha ba natin yung mga goals natin at yung mga accomplishment natin. Kung meron tayong disiplina. Meron ba tayong disiplina? Naniniwala naman ako may disiplina kayo kasi nandito kayo eh. Di ba? Pati yung mga nasa Zoom natin. Excitement, pag-usapan natin to. Importante ba ang excitement? Sa negosyo natin, wala pa nga eh. Excited talaga. Importante ba na excited tayo? Of course, di ba? Lalo na yung inaalok natin, di ba? Okay? Kasi minsan, yung iba, naalala ko tuloy, sabi sa akin yung isang partners natin, di ba? Ganito daw siya makipag-usap. Pakikipag-usap pa lang sabi niya, friend, yan, meron akong iaalok sa yung negosyo. Sabi nung sabi nung kausap niya, meron na akong plan ng St. Peter. akala nung kausap niya, ang iaalok niya daw. Di ba? Importante, excited tayo. Kasi ang excitement po nakakahawa. Do you agree? Okay, do you agree? Sino ba namang tao na gustong sumama sa isang taong malungkutin? Di ba? Tapos yung mukha laging nakasimangot. Di ba? So i-practice natin 'yon, di ba? I-practice natin, di ba? Sa umaga pa lang paggising natin, after nating kung ano man yung gagawin mo, kung may prayer ka man, di ba? Pagharap mo sa salamin, batiin mo kagad, di ba? Good morning, millionaire. Yan, di ba? Sa una kikilabutan ka talaga eh. Di ba? Pero pag nasanay ka, okay? Pag nasanay ka later on, so hindi na declaration 'yon. Kasi doon ka naman papunta eh. Tama? Doon tayo papunta lahat. Diba? Pwede mong sabihin. Ako, dati, ginagawa ko nung bago ako. Nilalagay ko lagi sa cellphone ko, something good will happen to me today. Tapos may alarm yan. Para laging nag-a-alarm sa akin na kailangan mong maging excited. Diba? Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na excited tayo. Kasi baka mamaya mapagkamalan tayong may ganon, di ba? Di ba? Okay. Ibig sabihin, alam natin kung paano tayo may excite. Di ba? Kasi enthusiasm is contagious. Be a carrier. Tama? Okay? Now, focus. Ito. Importante po sa negosyo natin na focus tayo. Don't get me wrong Kung meron po tayo mga traditional business, kung tayo po ay empleyado, okay po yan. Okay? But importante po sa mga elite na naman dito, kung hindi yan focus, siyempre hindi sila mapupunta dyan. Diba? Meron ako isang business partner. Ang concern niya, sabi niya sa akin, Coach, mentor, ang dami ko nang kinausap. Bakit kaya walang nagjo-join sa akin? Okay? So, nangyari, sinamahan ko siya. Tama naman yung ginagawa niya, nagpe-present siya. Kaya lang, ito yung senaryo. After niyang kausapin, yung kinausap niya, ayaw mo ng santay, ayaw mo ng barley, ito naman, tosino. Ayaw tosino? Ito na, meron. Di ba? So, doon ko nakita yung challenge, doon ko nakita yung problema. Sabi ko, malabo pa sa sabaw ng pusit yung ginagawa mo kasi. Di ba? Okay? So, napaka-importante po ng focus. Di ba? Yung iba naman ganito. Okay? Iba naman yung produkto namin coach Di ba? Okay? Iba yung produkto namin. Sa inyo, barley. Sa amin, with grass. Di ba? Okay. Wala po tayong nakita na namamangka sa dalawang ilog na yung dalawa na yon naging top earner siya doon. Importante sa isang top earner, yung salitang focus. Di ba? Okay? Kaya ako lagi kong sinasabi,
kung okay ka dyan sa kumpanya na yan, yan na yung gawin mo. Kasi bakit? Nasisira yung credibility mo pag ganun. Diba? Kasi sasabihin mo, maganda dito. Pagkatapos maganda dito. Lahat na maganda eh. Diba? So, wala kang credibility pag ganun. So, napaka-importante po, focus tayo sa ginagawa natin. Okay? Now, so ito, focus tayo, syempre, makuha yung mga goals natin sa buhay. Now, so, pag-usapan natin yung goals. Meron tayong sinasabi na SMART. Alam niyo po ba yung SMART? Alam niyo yung SMART? Hindi yung cellphone ha. Yan, okay. So, SMART, meron po itong ibig sabihin. Yan. So, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bounded. Oh, when you say specific, for example, ang goal mo, magkaroon ng sasakyan. Anong sasakyan? Diba? Dapat specific ka dun sa brand. Oh, gusto mo yung Toyota Honda. Yan. Diba? O, dalawa yon, Toyota Honda. Diba? Oh, specific, anong kulay? Ano ba? Sedan ba? SUV ba? Diba? O van? Diba? Oh, kailangan specific. Kasi minsan may tinanong ako, ano bang gusto mong sasakyan? Kahit ano, basta mahangin. Gusto mo owner? Diba? So, kailangan po specific. Oh, what do you mean measurable? Okay. When you say measurable, alam mo na yung brand, alam mo na yung kulay, alam mo na sasakyan. Magkano ba yon? Kalahating milyon? 1 milyon? Okay. For example, babayaran mo, tawag nito, hulugan ba? Magkano yung down payment? Diba? Ilang taon mo siya babayaran? Measurable. Achievable. Ito, achievable. So, ibig sabihin, achievable, kailangan, when you say achievable, kailan mo siya dapat kunin? Okay? Tapos, realistic, yan. Itong realistic, kakambal ng achievable yan eh. Kaya medyo nalilito ko eh. When you say realistic, diba? For example, 6 months ka pa lang sa Sante. Tapos, ang ginogol mo, tinanong ka ng mentor mo, ano bang gusto mong sasakyan? Sabi ko agad, Lamborghini! Diba? Tapos sabi niya sa'yo, spell mo nga Lamborghini. Kia na lang, coach, Kia. Diba? Mas madaling i-spell. Diba? Ibig sabihin, kailangan realistic partners. 6 months ka pa lang eh. Diba? Hindi naman sa nininega ka nung coach mo. Diba? Kailangan realistic. Or for example, sa income, magkano yung gusto mong income? Diba? Meron kasi, yung iba talagang, alam mo yung hype na hype? Gusto ko, 10 million. Oh, wait lang, 1 buwan ka pa lang eh. Diba? Huwag ganon. Diba? Time-bounded. When you say time-bounded, yan. Long-term ba, short-term, or gaano mo katagal? Yung iba sinasabi, someday magkakaroon din ako ng kotse. Someday magta-travel din ako. Kung titignan niyo po yung kalendaryo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. May someday ba doon? Wala, di ba? Di ba? Okay? So, time-bounded. So, ibig sabihin, pag tayo po ay mag-goal, ito yung sundan natin. Di ba? So, magsimula ka muna sa maliit kasi kapag yung mga maliit na mga goals natin nakukuha natin, yung mga susunod, madali na pong makuha yan. Okay? It's up to you. For example, hindi sasakyan, income muna, or gadget, di ba? Or for example, ilang direct ang gusto mo. Di ba? Okay. So, kailangan smart. Now, ito na, pag-uusapan na natin. So, kanina, sa first part ng ating presentation, ng training natin, pinakita natin, okay, so yung company natin, at ano yung mga dapat nating ma-acquire na attitude. Okay. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin, yung mga skills na kailangan nating ma-acquire para maging productive tayo sa negosyo natin. So, number 1, prospecting. Okay. Alam niyo po, napaka-importante nito, prospecting. Pero before this, prospecting, taas po ang kamay dito doon sa mga medyo luma na. Mayroong prospect list. Taas ang kamay. Yan. Alam ang prospect list. Sa mga bago, wala. Anong prospect list? Ayan, okay. Naalala ko po dati, nung ako po ay bago, ito yung laging tinatanong sa akin ng mentor ko. Pag pumupunta ako ng opisina, lagi akong hinahanapan ng prospect list. Arlene, nasa yung prospect list mo? Okay. Hindi ko pinapansin.
Alam niyo po, ang prospect list, napaka-importante yan. Naalala ko yung sinabi sa akin ng mentor sa akin, Lay, kung ang prospect list hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Napaka-classic nun. Pero later on, dun ko naintindihan. Kasi, pag wala kang prospect list, ang prospect list kasi, partners, yan yung inventory eh. Okay? Inventory ng mga kakausapin natin. Ngayon, kung wala kang prospect list, ma'am, ano pag-uusapan natin? Chismis. Di ba? Oo. Kasi dun tayo magkakaroon ng interaction pag meron kang prospect list. Okay? Kung wala kang prospect list sa ngayon, I would suggest, pag uwi mo sa bahay, gumawa ka ng prospect list. Ako po, 2 dekada na ako sa negosyong to. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong prospect list. Okay? So, ang prospecting, ang nakakatuwa dito sa Sante, sa kumpanya natin, sobrang dami ng training. Alam niyo po ba yan? Yes. Hindi niyo alam? Hindi kayo ma-attend eh. Di ba? Meron tinatawag na yung mga scripting. Di ba? Sa Engage, meron. Ang nagtuturo niya, si Sir George. Alam niyo, nung nakita ko yung training na yon, sabi ko, ano na to? Kumbaga, spoon feeding na. Di ba? Okay? Aatinan na lang po natin. Kung nahihirapan tayo sa prospecting, okay, atinan natin. Ngayon, yung kaninang napag-usapan natin ng mga attitude, ito usually nangyayari pagdating sa prospecting. Merong 2 bagay na kailangan tayong iayos bago natin gawin ang prospecting. Okay? Merong tinatawag na kailangan po natin iayos yung image natin. So, 2 things yan. The inner image and the outer image. Meron kasi minsan nagtatanong, Coach, bakit kaya ganon? Ang dami ko nang kinausap na tao. Di ba? Parang wala naman nangyayari. Okay? Partners, kapag tayo nag-a-approach ng mga kakilala natin, mga prospect natin, sino ang unang pinaniniwalaan? Yung bang sinasabi natin or yung nakikita sa atin? Diba? Yung nakikita sa atin. Kaya nga may sinasabing first impression, last. Diba? So ngayon, kung nahihirapan ka sa prospecting, maybe there's something to do doon sa iyong image. Kasi imagine this, diba? Meron ako isang partner. Pinuntahan ko sa bahay, nagpe-present. Grabe. Talagang hype na hype. Diba? Tapos, ang concern niya, marami naman daw siya nakakausap. Kaya lang, bakit ganun? Diba? Kaya lang kasi, nung nagpe-present siya, nakasando eh. Diba? Tapos sabi, yayaman ka dito. Grabe. Diba? Nakasando. Diba? So, kailangan, partners, iayos natin yung image natin. Coach, kailangan ba branded yung mga suit ko? It doesn't, hindi kailangan. Hindi kailangan na may buhaya dito, may penguin dito, di ba? May LB dito. Yung LB, lumang bag pala. Di ba? Hindi kailangan. Kailangan nating maging presentable. Di ba? Baka nakaka-apekto yon. Di ba? Subukan ninyo. Di ba? For example, sa lugar ninyo, alam na nagsasantay ka, tapos pagluwas ka ng bahay, nakaboxer ka. Diba? Tapos bigla mong a-approach, ipoprospectin mo. Alam mo, may... Diba? Tandaan nyo ito, partners, hindi sa lahat ng pagkakataon nai-impress ang mga tao sa resulta natin, sa achievement natin. Minsan nai-impress yan kapag ka merong nakitang konting pagbabago sa iyo. Baka dun pa lang maniwala sila sa atin. Do you agree? For example, alam nyo yung gaano ka-importante na yung image natin maayos natin. For example, alam niyo yung monk, yung kalbo, tapos merong parang tattoo dito. For example, itong monk, magiging pulis siya. Di ba? Di ba yung monk meron siyang uniform? For example, itong monk na to magiging pulis. Yung uniform niya ba ng pagiging monk, pag siya ay naging pulis, yun pa rin ba ang uniform niya? Di na. Imagine mo, parahin ka nun sa EDSA. Psst, lisensya mo. Tapos ganun itsura, monk. Paniniwalaan mo ba yon? O ganun din. Di ba? Baka kasi nakaka-apekto sa prospecting activity mo, di ba? There's something to do with your image. Okay? So, outer yon. Ano yung inner? The way you talk. Di ba? The way you talk. Baka mamaya, puro jejemon pa rin lumalabas sa bibig mo. Di ba? Tapos, kinakausap mo yung prospect mo, pre, ano mo pre? Diba? Diba? Kaya dito, kailangan iayos natin, kung dati,
yung parang ang term nga na ginagamit nila, yung salitang kanto ka pa magsalita, 'di ba? Kailangan maging compose ka na magsalita. 'Di ba? Again, hindi sa lahat ng pagkakataon ang tinitignan ng mga prospect natin yung resulta mo. Minsan tinitignan nila yung pagbabago mo. 'Di ba? Out there at your image, 'di ba? Okay? May natututunan po ba tayo? Yes. Oh, yan prospecting. Now, sa invitation, ganun din po sa invitation. 'Di ba? Okay. Alam niyo po, ito tapatan tayo. Magkakaroon kayo na maayos na prospecting kung meron kayong maayos na prospect list. 'Di ba? Balikan ko ng konti yung prospect list. Yung iba kasi pag tinanong, "Nasa yung prospect list mo?" Mentor, nandito sa isip ko. 'Di ba? Minsan, ang dami mong iniisip Di ba? Si ganito, inviting ko. Si ganito, iba to. Pag naitulog mo yung kinabukasan, wala na yon. Tapos pagising mo, sino ba yung mga inviting ko? Ayun. Ngayon, pag nakasulat yan, partners, pag nakasulat yan, magiging systematic ka sa pag-i-invite. Di ba? Walang iniwan po yan pag pupunta tayo ng palengke. Tama? Anong ginagawa natin? Nililista natin yung mga kailangan para wala tayong makalimutan. So, ganun din po. Kaya kung laging ikinukulit sa inyo ng mga mentors ninyo, mga coaches ninyo, your prospect list, importante po yan. Kasi dyan po magsisimula yung negosyo natin. Again, kapag ang mga partners natin, listen to this, walang prospect list yan, asahan mo hindi maayos ang prospecting activity niyan. Kung sino lang maisip niyan. Di ba? Kung sinong lumabas, yun lang ang invite niya. Pero kapag maayos ang prospect list niyan, magiging productive yan, magiging systematic, at magiging maayos ang invitation activity. Okay, now, marami po tayong training when it comes sa invitation, sa pag-invite. Okay? Ang usually na ginagamit natin dito, for the sake ng mga bago, okay, yung tinatawag na form. Ano yung form? Hindi yung application form, Yan. Yung form is stand for F, family. Okay, ganito. Ibig sabihin, kapag meron ka ng prospect, kakausapin mo siya, huwag ka agad banat about produkto. Di ba? Huwag ka agad banat. Ay, alam mo, Mare, di ba? Meron akong nakita, yayabang ka dito. Huwag ka agad ganon. Di ba? No. Pag sinabing form, yung F, family, kamustahin mo muna siya. Di ba? Kamusta na ba ang buhay-buhay natin? Kamusta na yung asawa mo? Kamusta na anak mo? Di ba? So, getting to know each other muna. Alamin mo muna siya. Di ba? Tapos, after that, ano sunod? Letter? O. Ano yung O? Occupation. Di ba? O, kamustahin mo. Kamusta na yung trabaho mo? O, di ba? Pero wag naman sanang yung interview type para kang nag-interview sa kanya. Sa yung resume mo. Di ba? Parang tamang kwentuhan lang. Di ba? Okay? Kasi, yung form kasi, kumbaga nagra-rapport ka lang muna. Makakonect ka muna dun sa tao. Di ba? Para makita mo, ang use kasi ng form, kumbaga pinoprofiling mo yung prospect mo. Kung meron bang needs doon sa iaalok mo. For example, doon sa family, di ba? Nabanggit niya, nanay niya. Ito nga si nanay, medyo matanda na sakitin Di ba? Ano yung pwede mong ialok? Ano? Ay, ganun yung nanay mo, masakitin na. Ito, may barley ako. Huwag mo nang ganun. Di ba? Hold your horses. Di ba? Mamaya sa huli. At least narinig mo na meron siyang needs pagka ganun. Di ba? Yung O naman, for example, sinabi niya, ito nga, ang tagal ko na sa trabaho, wala pa rin nangyayari. Di ba? Tapos bigla kagad banat, alam mo, meron akong Huwag mo na. Di ba? So at least narinig mo muna na merong needs doon sa kausap mo. Yung iba kasi pagka narinig ka gano'n, babanatan ka agad, di ba? Huwag muna, okay? Ano naman yung R? Recreation. Ano ba yung pinagkakaabalahan niya? Di ba? Okay. Ngayon, after mong malaman ang status ng family niya, yung kanyang trabaho, pinagkakaabalahan, therefore, pwede ka nang mag-iwan sa kanya ng message. Okay? Kung saan mo nakita yung needs. Kung sa produkto, edi sa produkto mo siya kausapin. Kung sa negosyo, okay, kailangan niya ng other source of income, yung negosyong iaalok mo sa kanya.
Okay? Again marami po tayong training pagdating dito sa invitation. Meron po ba tayong natututunan? Okay. Now, ito isa. What else? Presentation. Taas ang kamay ang marunong na mag-present. Taas ang kamay. Oh, okay. Yan. Alam niyo po itong presentation, kung gusto niyo pong maging elite at gusto niyo maging global, hindi niyo pwedeng lampasan to. Okay? Wala tayong nakitang naging elite, naging global elite na hindi marunong mag-present. Do you agree? Yes. Okay? Kasi yan yung naging dilemma ko dati. Sabi ko doon sa mentor ko, akala ko ba mag-i-invite lang? Bakit kailangan mag-present? Kailangan pala mag-present? Oo naman. Di ba? Okay. So, yung presentation, kung titignan nyo partners, meron ding format. Di ba? Kung ano man yung ginagamit ng format ng team ninyo, kung ano man yung ginagamit nyo, merong format yan sa nagkakaibang presentation, deliberation. Kaya importante, partners, listen to this kailangan lagi kang umaattend ng presentation. Bakit? Okay? Para meron kang madampot sa bawat speaker. Okay? May madadampot ka dito, may madadampot ka dito, may madadampot ka dito. Then later on, magkakaroon ka ng originality. Kung sino ka. Di ba? Minsan kasi, ang nangyayari, ginagaya sa ganito, hindi naman bagay sa kanya. Di ba? Oh. Mas maganda, gawa ka ng original mo. Para pag sinabing, for example, ito, si Danto. Ito, siya talaga to. Yan yung presentation niya. Di ba? Pati yung mga elite, meron ng mga trademark yan pag nag-present Do you agree? Di ba? O, ganon. So, importante, partners, atinan natin. Again, ang presentation ngayon, hybrid na. What do you mean hybrid? Meron na tayong online di ba? Dati kasi wala niyan Okay. Yan, listen to this, lalo na dun sa mga nasa Zoom at mga partners natin, di ba? Ngayon, ito rin isang nagiging dilemma sa iba di ba? Nag-invite sa presentation sa Zoom. Di ba? Nag-invite, di ba? Tapos, yung nag-invite, nakapatay yung camera. Tapos yung in-invite niya, yun pa naka-open. Di ba? Okay? So, nakaka-lessen ng credibility pag gano'n, partners. Diba? Tapos, 3 na lang nga kayo sa Zoom. Diba? Yung mentor nyo, nakabukas yung camera, tapos 2 kayo nakapatay. Huwag na kayo mag-Zoom pag gano'n. Punta na lang kayo dito sa office. Diba? So, merong mga ethics pagdating dyan sa mga online presentation. Okay? Now, next. Ito pa isa. Yan. Seal the deal or yung tinatawag nating closing, di ba? Okay. So ito importante to, partners. Ito nagiging dilemma rin to sa iba di ba? Nahihiyang itanong doon sa kausap kung kailan magjo-join. Di ba? Sabi sa akin nung isang partners natin, pag nagustuhan niya man magjo-join yan Hindi ganoon. Diba? Bihira yung partners na after ng presentation, yung hihingang ka ng application form, bihira yon, tama? Napakabihira nun. Okay? Ngayon, para tumaas ang rate, okay, na mag-join siya, kailangan masil mo yung deal. What do you mean masil mo yung deal? Huwag kang mahiyang tanungin kung kailan siya mag-join. Diba? Kasi unang-una, kaya mo naman yan in-invite, dinala dito at pinattend sa SPP, simply because gusto mo siyang maging business partner. Diba? Yun ang purpose Diba? Bukod doon sa matulungan mo siya sa produkto. Tama ba? Gusto mo siyang maging business partner. Ngayon, kung hindi mo tatanungin kung kailan siya magjo-join, diba? Anong sense? Bakit mo siyang dinala dito? Wala lang, para lang magkita kami. Maka-attend siya ng training, maka-attend siya ng presentation. Okay? Huwag po kayong matakot na itanong nyo kung kailan siya magjo-join. Ako, simple lang sinasabi ko Ano name mo, sir? Nilo. For example, si Sir Nilo, di ba? After niya maka-attend ng presentation, Nilo, don't get me wrong, tatanungin ko lang sa'yo kung kailan ka magjo-join. Ito yung catch. Para alam ko kung paano kita matutulungan. Okay? So, dun pa rin siya pupunta. Tama? Para alam ko kung paano kita matutulungan. Di ba? Huwag niyo yung katakutan na tanungin. Di ba? Para at least alam ninyo kung ano yung gagawin nyo sa kanya? Diba? Kasi yung iba, nangyari, after ng presentation, uwi na. Tapos, sige, text na lang tayo PM ka na lang sa akin Diba? Tapos, nag-expect ka ngayon na yung in-invite mo, magjo-join. Diba?
Baka yun ang loophole doon sa ginagawa mong activity. Di ba? Baka yun ang kailangan mong i-adjust. Tama? Okay. Now, ito na. Ito pa. Follow up or follow through. Importante po ba ito, partners? Oo, napaka-importante. Isipin mo na lang, ikaw, nung naimbitahan ka sa ganitong business, ilang beses kang na-follow up kaya? Di ba? Okay? Ako kasi hindi ako nakaranas ng follow up eh. Kasi after ko talaga ng presentation, as in talagang, alam mo yung hype na hype talaga ako. Di ba? Pag uwi ko ng madaling araw, di ba? Parang good morning talagang good morning eh. Di ba? So, ang follow-up partners, napaka-essential nito para yung mga na-invite natin is makasama natin sa business. Marami pong strategy sa pagpa-follow up. Okay, for example, 'di ba? Napresentan mo siya one-on-one, 'di ba? Ano ang magandang next follow-up doon sa iyong napresentahan? For example, na one-on-one mo. Pwede mong imbitahan sa mga ganitong presentation. I mean, yung second look nila pwede doon sa SPP natin. Do you agree? Okay? Kasi minsan, partners, may mga naiimbitahan tayo, hindi naman sa isang upuan, okay na yung mga yan eh. Tama ba? Okay? Naintindihan na lahat nila. Minsan, sa pangalawang attend nila, sa pangatlong attend nila, doon pa lang nagsising in sa kanila. Di ba? Ano pa ang pwede nating ipang follow up sa kanila? Okay? For example, nakita natin, yung prospect natin is more in product. O, imbitahan natin, papuntahin natin dito para umattend ng SPT. Di ba? Okay? Pag nakita nila yung mga trainers dito na nagte-training, tapos yung doctors natin, somehow, baka makatulong yon para makapag-decision sila. Do you agree? What else? Itong mga ganito, actually, SBO. Pwede rin itong pang-follow up. Di ba? Pwede rin itong pang-follow up. Kasi dito, pinapakita na, pag sila ay pumasok sa ganitong business, ito yung may experience nila. Di ba? So, maraming paraan, partners, sa pagpa-follow up. Do you agree? Okay? So, gagawin na lang natin. Gamitin natin yung mga yan. Okay? Now, ito pa isa, handling objection. Yan. Balik tayo. Handling objection. So, pag ginagawa natin yung business partners, di ba? So, maraming talagang objections at maraming mga sinasabi yung mga kausap natin. Do you agree? Diba? Again, katulad noong sa rejection kanina na pinag-uusapan natin, huwag niyong katakutan yan. Diba? Baka kasi isipin ninyo, kapag meron ka ng later on, nagkaroon ka ng resulta sa ganitong business at meron ka ng mga achievement, is hindi ka na ma-reject. Wala ka nang i-handle ng mga objection. Actually, meron pa rin yan. Kasi bakit? The more na nakikipag-usap tayo sa tao, nandiyan ang objection. Kapag tinikom mo yung bibig mo, wala ka nang ma-handle na objection. Okay? So, kailangan mo siyang i-handle, kailangan mo lang siyang maging compose. Okay? What do you mean compose? Hindi yung magko-compose ka ng kanta, ha? Di ba? Huwag kang makikipagtalo sa mga objection ng mga kausap nyo. Meron kasi mga ganung tao, ang hilig makipagtalo eh. Di ba? To prove na siya ang tama at ikaw ang may tama. Di ba? Ayan. Okay? So, wag po. Meron din tayong mga trainings actually. Meron tayong deep understanding dito pagdating sa handling objection. Care of, si Sir George. Now, ganito, partners. Doon sa mga business partner natin, eto minsan nagiging problema, challenge din sa iba. Lalo na yung mga bago nating mga napapa-join. Di ba? Minsan, ang nagiging concern ng iba, hindi na sila bumabalik, hindi ko na sila nakikita. Diba? After nila mag-join ng mga partners namin, coaches, mentors, bakit kaya hindi na sila bumabalik? Diba? Na-experience po ba yun? Na-experience? Okay, may mga ganun eh. Diba? Simply because, partners, after nila mag-join, baka hindi mo sila naupuan at magkaroon kayo ng game plan para doon sa paano niya gawin yung business. Diba? Okay? So, kailangan meron tayong ganun partners. After na mag-join, listen to this listen. Okay? So, kailangan i-schedule natin yung mga partners natin, okay, na magkaroon tayo ng game plan sa kanila. What do you mean game plan? Ano pa ba yung mga hindi nila? For example, ano pa yung mga hindi nila naiintindihan? Okay? Sa company natin. Diba?
Pwede mong ituro sa kanila yung prospect list. Kaya nga lang, yun ang problema. Kung ikaw mismo, kung wala kang prospect list, paano mo mapapa-appreciate sa kanya yung prospect list? Okay? So, set a game plan sa mga bago nating mga business partners. Okay? Now, knowledge. Yan. So, napakarami naman pong available knowledge. Actually, hindi lang sa ganitong mga training. Punta ka lang sa YouTube, di ba? Napakaraming training. Pero, piliin nyo po okay, kasi hindi lahat okay yung kultura di ba? Yan. So, dito, para maka-acquire tayo ng maraming knowledge, eto, partners, doon sa mga bago, di ba? Doon sa mga bago, meron tayong tinatawag na Engage Cycle Training. Yan. So, ilang beses dapat atinan ang SPP? Ilan po? 5 times, di ba? So, dapat, actually, itong Santay Partnership Program, sa mga bago nating mga partners, okay, minsan, mas gusto ko nga yung uma-attend siya kahit wala siyang dinadala pang invite. Di ba? Okay? Para at least mas lalo niyang ma-internalize. Okay? So, kaya kapag sinasabi sa atin ng mga coaches natin, partners, na atinan nyo yun paulit-ulit ang Santay Partnership Program, atinan natin. Di ba? Atinan natin yan. Importante. Ano pa? Ito. Ito, katulad itong ginagawa natin. Di ba? After mo na mag-join, kapag ikaw ay business owner na, ano naman yung dapat mo na atinan? Santay Business Owner Orientation. Di ba? Ako nga po, 20 years na sa ganitong negosyo. Ma-attend pa rin ako sa ganitong mga training. Kasi bakit? Iba-iba kasi yung speaker. Di ba? Again iisa po yung format, okay? Pero ang matututunan mo doon, yung mga experiences nila. Di ba? Yun ang maganda. So, atinan. Hanggat kaya mong atinan mo. Minsan, dun sa mga malalayo, may Zoom na. Di ba? May Facebook Live pa. Aatinan mo na lang. Dati, wala pong ganun. Di ba? What else? Ito, Santay Product Training. 5 times din. Ano pa? Ito. Ito yung mga training pa natin. Napakarami natin training sa Engage. Imagine, lahat. Binibigay na sa atin lahat. Diba? Kaya, kung hindi mo to linya, sir, ma'am, diba? Naiintindihan namin yan. Diba? Pero matututunan po lahat yan. Basta willing ka lang umaten. Do you agree? Yes. Okay? So, ito 5 times. SPP, SBO, SPT. Saka yung mga iba pa nating mga event sa company. Okay? Paatinan natin yung mga partners natin dyan. Meron din tayong tinatawag na, actually ito, ang alam ko, ina-adjust nila to itong booklet natin. Meron tayong lalabas na maganda niyan, partners. Okay? Imagine, meron pang hard copy. Meron ng actual training na ganito, tapos meron pang hard copy. Saan ka pa? Ewan ko na lang. Di ba? Now, ABC rule. Ayan, okay. Pag-usapan natin tong ABC rule. Alam niyo po, itong ABC rule, napaka-importante sa negosyo natin. Lalo na dun sa mga medyo hindi naman ganun pa kagaling when it comes sa presentation, di ba? Sa pagsasalita. Napaka-effective nito. Marami akong nakita ng mga tao, mas magaling sila sa ABC rule kaysa sa presentation. Di ba? Hindi sila ganun kagaling magsalita, pero magaling silang gumamit nitong ABC rule. Ano ba itong ABC rule? Ayun, yung A stands for advisor. Okay? Advisor, yan yung mga mentors natin. Yan yung mga coaches mo. Okay? Yan yung sponsor mo. Yung bridge, ikaw po yan. Di ba? Tulay. Di ba? Yan. Tapos yung client, yan yung prospect mo. Okay? Ganito po yan. So, the ABC rule is one of the most powerful tools. So tools po siya. Okay. You can use to build your Santay business. It is used to provide credibility for a person, event. Okay. Ibig sabihin, yung advisor, pwede rin pong maging yung event mismo or yung kumpanya mismo. Mamaya, mag-example tayo. It is a way of building up. Tee up. Okay? Tee up. Introducing and giving stature. Okay? Kailangan ko ng sample. Ikaw nga dito. Halika dito. Dito ka. Sa harap.
Hindi ka yayaman, sige. Gusto pang takutin eh. O, dito ka. Tapos si Marvin, halika dito, partner Marvin. Ayan. Para mas ma-appreciate ninyo, okay? Kasi baka mamaya, partners, ito yung kulang sa ginagawa nating activity. It doesn't matter kung dito sa office, kung dyan sa mga location ninyo, kailangan po itong ABC rule nangyayari to. Okay? For example, yan. For example, ikaw si ikaw si client, for example. Okay? Tapos, ako yung bridge. Di ba? Oh, ako yung bridge. Tapos si partner Marvin naman, siya naman yung advisor. Dito ka lang. Huwag kang malikot. Di ba? O, ganito. So, ngayon, ako yung bridge, ikaw yung client, siya si advisor. Ibig sabihin, si advisor, siya yung mentor, siya yung coach. Ibig sabihin ng ABC rule, ang gagawin ko, ipapakilala ko, for example, ipapakilala ko si client kay mentor, kay coach. Okay? For example, ganito. Diba? Alam mo, oh, hindi ba? Huwag mo na pa nga eh. Ang kulit nito eh. Ito ka na nga. Diba? Mamaya ipapakilala kita doon sa mentor ko. Oh, okay? Marami tayong matututunan dito. Diba? Tapos yung cellphone, paparapol natin mamaya. Diba? So, makinig ka lang mamaya. Isa to sa mga car incentive natin, diba? Marami na itong naging achievement, di ba? So, ibig sabihin, ititi up nyo, partners, yung inyong advisor, di ba? Si coach, di ba? Wag nyong gagawin na ang ititi up ninyo is client. Di ba? Balistad yun, di ba? For example, ganito nangyari, di ba? Ganito. Okay? So, ito si advisor, di ba? Ito yung client, di ba? So, mentor, ito yung sinasabi ko sa yung attorney. Diba? Ito, wala pa tong naitalong kaso. Diba? Matindi to. Diba? O sige, kausapin mo na. Diba? So, do you follow? Naiintindihan ninyo, partners? Diba? Kapag gaganon ang naging tee-up ninyo, do you think makikinig si client kay advisor? Hindi. Diba? So, ang kailangan, hindi naman kailangan na grabe mo i-tee up si mentor. Diba? Yung essence lang na maintindihan mo na kailangan mo siyang i-tee up dito sa advisor mo. At ito, wag niyong gagawin to pag nagpapa-tee up kayo. Pagka pinapakilala ninyo yung client nyo kay mentor. Diba? So, halimbawa, pinakilala mo na. Diba? Mentor, ito nga pala yung invite ko, yung guest ko. Diba? So, meron lang siyang mga konting tanong, di ba? Sige, kausapin mo, mentor, punta mo na ako dito. May mga ganong senaryo nangyayari. Tapos, ito pa matindi. Ito, matindi, di ba? Pinakilala ngayon si client kay mentor. Mentor, di ba? Ito yung invite ko, ganito, ganyan. Tapos, ngayon na nangyari, sige, mentor, kausapin mo na. Tapos, lahat ng sabihin ni mentor, inuulit ko. Parang kang parot. Di ba? Parang parot. Huwag ganun. Di ba? Kapag nagsasalita na si mentor, ano kailangan mong gawin? Makinig ka. Di ba? Makinig ka, huwag kang aalis. Please lang, huwag kang aalis. So, pwede mong gawin, nakaganyan ka lang. Dito, nakaganito ka, di ba? Tapos, nagnanad ka lang. Di ba? Huwag ka nang maging echo. Di ba? Tapos, power ka pa. Di ba? Kasi baka masyadong na-overlook ng iba. Minsan kasi yung iba na-excite eh. Di ba? So, yun yung power ng ABC rule. Okay, thank you so much. Palakpakan nga po natin sila. Yan. So, what else? Yun going back. ABC rule. Ano pa ang pwede natin gamitin na advisor? Itong opisina. Pag dinala po natin dito, yung invite natin, bago natin paupuin dito, itur natin sa loob. Diba? Itur natin sila. Okay, pakita natin yung mga nandyan. O itur natin. Diba? Kasi yan ay napaka-powerful, yung ABC. Tapos, dali natin dito. O yan. O imagine that kung nagawa natin ang ABC rule before ng SPP mag-start, diba? Open-minded na yan. Diba? Open na yan. Kumbaga, half na lang ang pakinggan yan, close deal na yan.
Ganon, napaka-powerful ng ABC. Diba? Tapos yung mga elite natin, at least, alam mo yung mga konting story nila. Pag tinuro mo sila, for example, ito sina Mentor Gab and Mentor Eds, diba? Meron kang konting alam na istorya. Diba? Again, mangyayari yan kung pumupunta ka dito lagi. At naririnig mo sila. Diba? Kasi pag tinuro nung invite mo, sino yung mga yan? Ayaw mong intindihin niya mga yan. Wala yan, nandyan sila. Mga magagaling daw yan. Isipin mo. Diba? Sino yung apat na yun? Yan yung mga matatanda na yung mga... Diba? Wala kang alam. Diba? Ngayon, hindi mo nagagamit yung power ng ABC rule. Okay, do you follow? Okay, now, ito pa isa. Meeting after meeting. Okay, or yung tinatawag nating ma'am. Yung ma'am, hindi po ito yung teacher, ha? Ayan. Kasi sinabi natin, mag-ma'am na. Diba? Meeting after meeting. Ibig sabihin, after the presentation, kung papansinin nyo po, dito sa office natin, after the SPP or Sante Partnership Program, may mga nagbibilog-bilog dyan. Diba? Okay. Meeting after meeting. Ano ba ang purpose ng meeting after meeting? Okay. Ang purpose po ng meeting after meeting, to clarify something doon sa mga invite natin, kung meron silang mga questions, kung meron silang mga hindi naintindihan, wag po na after ng presentation, uwian na. PM na lang tayo, ha? Diba? Kapag may tanong ka, PM mo ako, ha? Wag ganun. Sayang. Kasi may mga tao, diba, na minsan na-invite natin, after nating ma-invite dito, yung tipong hindi na magpapakita sa atin. Diba? Kaya i-maximize din nyo. Diba? Pa-experience nyo po sa kanila yung meeting after meeting. Now, okay? Talking about meeting after meeting, wag naman sanang ganun katagal. Diba? Isipin mo, ang presentation umabot ng, for example, diba? Presentation, tapos yung closing, umabot na ng 2 oras. Tapos yung meeting after meeting, inabot mo ng 2 oras din. Diba? Talagang babad na yung utak nung invite. Diba? Meron pang ibang araw to follow up them. 'Di ba? Wag natin silang i-overcook. 'Di ba? Yung mga simple words na lang na kailangan nilang maintindihan, 'di ba? Ngayon, sa meeting after meeting, partners, at follow up pala, kapag may mga questions sila, okay? For example, about the product. 'Di ba? Yun ang tinatanong nila about the product. Doon mo muna paikutin ang usapan. Yung iba kasi ganito nangyayari. Product ang concern, tapos biglang kino-convert sa negosyo. Huwag mo nung isipin yung product, hindi ka kikita dyan. Di ba? Pinipilit ka agad yung negosyo. Nato-turn off ngayon yung kausap. Di ba? Parang hindi mo ko pinapakinggan, ayoko sa'yo. Di ba? Kung ang concern ng kausap mo about product, doon mo pa ikutin. Di ba? Huwag mo muna ipilit yung negosyo. Kapag sinabi niya about sa business, doon na, mag-usap na kayo. Diba? Kung titignan nyo, sometimes, sa conversation, pag titignan mo, parang maliit na bagay lang yun eh. Pero, it counts eh. Diba? Sa mga kausap natin. Diba? Produkto yung tinatanong sa'yo. Diba? Tapos, binanatan mo na kagad ng package. Alam mo, yung builder pack, yayama ka dito. Diba? Wag po ganon. Diba? Wag ganon, okay? So, again, meeting after meeting. Hindi lang po dito sa office. For example, sa mga branches, may mga presentation. Kailangan din po nangyayari ang meeting after meeting. Minsan kasi, ang nangyayari, kung hindi ito nangyayari sa mga branches or sa mga areas, pagdating dito, culture shock sila. Ang ginagawa ng mga yan, bakit nagbibilog-bilog sila dyan? Diba? Okay. So, coaches, mga partners, ipa-experience din natin sa mga partners natin sa mga ibang lugar. Para pag pumunta dito yung mga partners natin, okay, at nakita nila na ganun ginagawa, so hindi na sa kanilang bagong bagay. You agree? Okay, now, malapit na tayo matapos. Ito nga yun, no? Naunahan ko na. Yan. Okay. So, dito na tayo. Important reminders. Importante daw to, ha? Yan. Okay? Get verified. Nako, ito. A business owner must have at least 2 direct sponsor business owner before he or she can disburse his or her commission. Taas ang kamay po dito na na-verified na.
Taas ang kamay. Ayan. Yung iba hindi pa. Taas ang kamay ang marunong mag-verify ng kanyang bagong sponsor. Naku po, yan. Yung iba hindi. Tagal na. Diba? Partners, kailangan alam nyo din kung paano mag-verify. Parang awa nyo na, ha? Ayan. Okay? Ito. Napakadali lang naman to eh. Napaka-importante po ino. Napaka-importante nito. Na ma-verify ang mga account ng ating mga bagong partners. Okay, wag laging kay-upline to asa, ha? Partners, ha? Wag, di ba? Isipin mo, 10 na yung direct mo, nagbe-verify pa. Okay? Ito pa, change and don't forget your password. Ito, pag nagtanungan tayo, sino ang nakakaalam ng password niya? Taas ang kamay. Yung iba, hindi, di ba? Yan. Di ba? Tapos, pag nakalimutan, nako, yun, problema na naman. Di ba? Oh, change. Pagka, upon encoding sa atin partners, meron ano yan eh, meron na talagang password. Okay? Tapos, palitan nyo na. Okay? Para at least. Tapos, pag pinalitan ninyo, make sure matatandaan nyo, ha? Hindi ang dapat nakakatanda ng password mo is yung sponsor mo or yung coach mo. Okay? Kung gagawin nyo yan, partners, na ituturo sa kanila yan, it will duplicate. Diba? Okay. Napakasimple lang yan. Madali namang i-duplicate yan sa mga partners natin. Now, ito pa, subscribe and save. Yung subscribe and save natin, alam nyo po ba na may less 5%? Every time na yung iba hindi alam eh. Diba? Nagugulat sila. Tapos, pwede nyo po yung i-enroll tapos i-deactivate ulit. 'Di ba? Kahit ilan sa loob ng 1 buwan. 'Di ba? Kasi dati, 1 beses lang pwede. Oh, ngayon, I think hanggang December yata ito, no, mga partners, no? Hanggang itong taon na 'to. Subscribe and save. What else? Observe the one price policy. Yan, ang kagandahan sa atin, meron na tayong nabuong team para dito. Okay? Doon sa mga concern when it comes sa one price policy. Okay? Yan. Tapos, what else? Sante system. Ito pa isa. Diba? 10,000 na yung kinita. Hindi ba marunong mag-login? Diba? Tapos ang matindi, ano yung login? Okay. O partners, i-download nyo na. Kung hindi nyo pa nada-download, i-download nyo na sa inyong cellphone. Kung Android kayo or OS, di ba? Tapos, yung website natin. Magkaiba po ang specs ng Android sa kanang pagka sa Google. Di ba? Okay? Yan. Doon sa mga hindi pa nakakapag-login, hingin mo, dapat hindi hingin, no? Dapat alam mo yung username mo sa yung password mo. Tapos paturo ka na. Yan yung sinasabi natin kanina na make a game plan. Pwede yan isa sa mga topic na ninyo, ng partners mo. Okay? Napa-experience mo sa kanya yung kanyang online account. Okay? Now, yan. So, ito yung role natin as a partner. Ito yung negosyo natin. Do you agree? Since meron tayong very effective na produkto, sell. And also, if you want to build network, kailangan matutunan natin mag-sponsor. Ako po, ang activity ko, personally, 70% sponsor and 30% selling. Okay? Ngayon, and later on, kapag meron na tayong grupo, sustaining. Yung mga ganitong mga training, isa po sa way para masustain natin yung grupo natin or network natin. Di ba? Kaya importante nakaka-attend tayo, partners, ng ganitong mga training. Kasi later on, pag pumunta ka sa mga ibang lugar na meron dong grupo ka, hindi mo naman madadala ang training doon, sino ang magdadala ng training doon? Ikaw. Di ba? Ngayon, kung hindi ka nakaka-attend ng mga training na ganito, papaano mo sila matitrain later on pag pumunta ka doon? Di ba? So, make it sure, pag uma-attend ka ng mga training, di ba, napipicturan mo, nakakapag-take down notes ka, di ba? Pwede mo namang hingin kina Kuya Ava yung PowerPoint,
Diba? Kasi alam nyo, coaches, partners, tayo, para tayong doktor eh. When you say doktor, hindi yung literal na doktor. Diba? Kumbaga, tayo yung magre-reseta kung ano yung kailangan ng grupo natin. For example, medyo mahina sila sa selling. Diba? Alam mo kung ano yung gagawin mong training sa kanila. For example, medyo mahina sila sa sponsoring. Diba? Alam mo kung ano yung gagawin mong training sa kanila. Mangyayari lang yon na maibibigay mo yung reseta na yon kung ikaw ay umaattend ng training. Diba? Kasi hindi pwedeng laging motivate. Kasi ang motivation, nag-fade yan. Pero pag alam nila ang gagawin nila, kahit wala ka, masusustain yan. Do you follow? Okay. Now, so ito yung role natin. Ngayon, actually, very timely kasi matatapos na ang August. Papasok na ang September. Diba? Kanina, napag-usapan natin yung goal setting. For example, next month, magkano ba ang gusto mong benta? Personally, okay, person, magkano ba? Okay? Ilan ba ang kailangan mong ma-sponsor? Ano ko lang tawag dito, ika-campaign ko lang take advantage partners, lalo na doon sa mga bago. Yung quest to expand natin. Okay? Kung hindi nyo alam yun, kausapin nyo yung coach nyo. Yung coach to expand, na magkaroon ka ng 8 direct, okay, automatic, promoted ka into ED wow. Di ba? ED. Okay? Take advantage yan. Now, malapit na tayong matapos. So, get connected sa mga social media account natin, partners. Okay? Ayan. So, meron tayong Santi PH, merong bagong lalabas, di ba, Kuya Aba? Ang engage. Okay? So, i-like natin yan, i-follow natin para tayo po ay updated sa mga happenings sa ating company. Meron din tayong Instagram, meron din po tayo sa YouTube. Actually, yung mga training na mga ganito, lahat po yan is recorded. Okay? So, i-maximize po natin yan. Sa mga areas na mga may grupo tayo na hindi makapunta rito, pwede natin silang paatinan dyan. Okay? So, follow po natin lahat yan. Partners, follow natin. So, tapos na po pala ako. Thank you so much. Yan. Bago ako matapos, okay? So, sana marami po tayong natutunan. Actually, bago tayo matapos, meron lang akong isang kwento. Okay lang po ba magkwento? Yes! Okay. So, itong kwento na to, merong mga grupo ng bibe. Alam niyo yung bibe? Duck. In English, bibe in Tagalog. Di ba? Naliligo sila sa isang ilog. Di ba? Naliligo sila sa isang ilog. Okay. Ngayon, habang sila ay naliligo, okay, yung isang bibe, napatingala siya. Pag tingala niya, may nakita siyang isang ibon na lumilipad. Okay? Tapos sabi niya doon sa katabi niya, sabi niya, ano yung lumilipad na yan? Sabi nung katabi niya, ayan, agila yan. Di ba? Ang galing niya naman, lumilipad siya. Gusto kong matutong lumipad. Sabi niya. Pagbaba niyan mamaya, lalapitan ko yan. Kakausapin ko. Sabi niya. Pagpapaturo ako kung paano lumipad. Sabi nung kaibigan niya, pag nilapitan mo yan, kakainin ka niyan. Hindi. Lalapitan ko yan. Okay. So what happened? Pagbaba ng eagle, nalapitan niya. Sabi niya, Sir Eagle, o bakit? Nakita kita lumilipad. Pwede po ba akong magpaturo kung paano lumipad? Bakit? Kasi gusto kong lumipad. Gusto kong ma-experience kung paano lumipad katulad mo. O sige, tuturuan kita. So lahat sila actually tinuruan. Okay? So day 1, ito yung gagawin ninyo. Akyat tayo sa mataas na bundok, tatakbo na mabilis, tapos tatalon, tapos ipaypay nyo ng malakas yung inyong pakpak. Okay? So, to cut the long story short, actually, natuto silang lumipad lahat. Grabe, lumilipad sila lahat. Tuwan-tuwa sila. Di ba? Sobrang tuwan-tuwa sila. Maghapon silang lipad ng lipad kasama yung ibon. Ay, yung agila. Okay. This is what happened. So, hapon na. Gabi na. Lapag na sila. Di ba? So, what happened? Sabi ng mga bibe, Sir Agila, thank you so much po. Tinuruan niyo po kami kung paano lumipad. Okay lang yun. Ito yung nakakatawa. Okay? Yung mga bibe, naglakad pa uwi. Yung agila, lumipad pa uwi. Di ba? So, lahat tayo ngayon dito, di ba?
I don't know kung meron tayong natutunan. Di ba? Oh. So, ibig sabihin, partners, minsan, uma-attend tayo ng trainings, yung iba hindi na-apply. Di ba? Pag uma-attend tayo ng trainings, actually, hindi pa yan totally natutunan mo. Saan mo yan matututunan? Pag yan ay in-apply mo na. Kasi yung mga narinig mo ngayon dito, mga idea pa lang yan. Mga information. Diba? Mga knowledge pa lang yan. Saan ang pagkatuto? Pag in-apply mo na yan. For example, in-apply mo sa prospecting, ganito pala yun. O, dun ka ngayon matututo. I-adjust mo ngayon. Do you follow? So, thank you very much. I'm R.D. Kamanban. Good morning po sa inyo lahat. Yes, hello. Panibagong putahe ng SBO natin yan, ha? Apply nyo na sa sarili nyo yan. Oh. Kumbaga, ibang putahe na naman yan. Pero don't forget the QR code here.